matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Walang sinasanto, anuman ang isyu, sino man ang sangko, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tam, at totoo lang, walang sinasanto, diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo, si Alex Santos. Walang sinasanto, dito, sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. It's Wednesday, Miyerkules po ngayon. Kumusta na po? April 28 to 2021. We have 2 days to go bago ho mag-lapse ang ating pong Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ dito po sa NCR Plus Bubble. Maging sa ilang po mga lalawigan, no? Hindi lamang po dito sa NCR Plus, kundi meron rin pong iba hong mga nasa MECQ pa rin. Siguro yung mga nasa Santiago City, sa, if I'm not mistaken, sa Cagayan Province at ilang pa mga probinsya. So with that, we have 2 days to go. So I'm sure mamaya pong gabi ay magsasalita muli ang ating pong Pangulong Duterte sa kanya pong ulat sa bayan para ilahad po ang susunod pong quarantine measures para po sa ilang pong mga lugar na itunuturing pa rin pong nasa high risk ng COVID-19, especially po dito sa Metro Manila at ilang pong mga karating po nating mga lalawigan, yung pong 4 po nating mga kapitbahay pong mga probinsya, ito po yung Bulacan, ang Cavite, Rizal at ang Laguna. At tayo pa rin po ay nasa MECQ. Pero marami na ho tayong mga narinig kung ano po mga nagiging recommendation ng ilang pong mga grupo tulad po ng Metro Manila Council sa tulong na rin po ng Metro Manila Development Authority. Kanina nga hong umaga, kausap ko po si MMDA Chairman Benhur Abalos at nabanggit nga ho niya na napagkasunduan daw ho ang recommendation po ng lahat po ng mga alkalde. Majority of the mayors dito po sa NCR ay gusto ho nila na magkaroon po tayo ng 2 linggong flexible MECQ. Ito po yung kanilang pong term, no? Flexible o di kaya ay ang term nga ni Chairman, parang tila hybrid daw. Hybrid or flexible MECQ. Dahil nga po, bakit nga ba flexible o bakit nga ba hybrid? Dahil nga, kung pagbabatayan po natin ng ECQ, ang ECQ daw kasi talagang strict talaga ho. Wala hong galawan, wala hong masyado pong movement sa ilan po natin mga kababayan dito po sa NCR Plus Bubble. Pero, sa gagawin po nilang recommendation sa IATF, ito po'y paaprubahan pa hindi pa to final. Wala pa hong final po dito. It's the IATF, yung mga miyembro ho nito, at the same time, ang last say ho dito, ang Pangulong Duterte. Dahil nga, gagamitin po ang sensya, ang mga numero at yung ekonomiya. At the same time, yung kalusugan, ang pagbabalansehan po dito sa kanila pong gagawin pong desisyon mamaya pong gabi. Pero, batay po sa sinabi ho ni Chairman Abalos, ang MECQ na flexible or hybrid ay meron pong konting tweak. Ito po daw po ay magkakaroon po ng business opening and activities. So ibig sabihin po niyan, meron pa rin daw hong mga pagkokontrol po ng borders. May mga pagbabawal pa rin po sa paglabas at pagpasok po dito po sa NCR Plus Bubble. Pero papayagan po ang ilang mga trabaho. Tulad po sa example nga ho niya kanina, ay yung construction at the same time yung mga health facilities. Pwede na rin daw ho yan. Para naman daw po ay mabigyan po ng pagkakataon po ang ating po mga kababayan na nasa laylayan na magkaroon po ng pagkakakitaan, trabaho. Pero kailangan po sundin pa rin po ang mga health protocols po dyan. So, ito daw hong kanila po napagpasyahan in their own capacity sa kanila pong recommendation. Dahil nga ho,
napakinggan daw sila ng DOH, napakinggan rin po sila ng NEDA. At the same time, ang NEDA at ang health officials ay nagbigay rin po sa kanila ng ganito pong senaryo. Kung bababaan po natin or luluwagan ito po mga restriction, bagamat tayo pa rin po ay nasa MECQ. Kung gusto nila, parang nagkaroon po sila ng arrangement, no? Or, anong term nito? Parang nagkaigihan no sila. No, sige, gagawin natin flexible. Magdadagdag tayo ng opening ng mga trabaho. Opening of business. Opening of activities. Pero, siguro sa side ho ng mga health officials, pero siguraduhin ninyo na nasusunod. Baka mamaya, pinayagan natin dito tapos magsushoot up na naman, magtataas na naman pong bilang natin pong cases, wala ho tayong ibang sisisihin, kundi sila rin po, di ba? So dapat ito pong plano, mahirap kasi ho sa punto de vista ho ng mga mayors, dahil sila talaga ho sa ground level ho dito, alam ho nila gaano kahirap po talaga ho i-maintain ito po mga health protocols po sa atin para at least maligtas po tayo sa COVID-19. So ito po, lahat ng ito ay ipaubayan na ho nila ito sa IATF at ang huling pasya ay siyempre ang ating pong Pangulong Duterte. Ang tanong ko rin po, kung ito'y napagkasunduan na po ng ating pong mga Metro Manila mayors, kasapi ho ng Metro Manila Council, ang tanong ko nga kanina ho kay Chairman Abalos, ito po bang inyo pong napag-usapan ay nakarating na rin po ba ito sa atensyon ho ng ilan po nating mga gobernador sa apat pong probinsya natin pong kapitbahay? Ang sabi ho ni Chairman ay hindi kasi ho daw nila sakop ang mga probinsya. Kaya mamaya po, inimbitan po natin si Governor Daniel Fernando po ng lalawigan po ng Bulacan. Tanungin ho natin sa kanila, sila po ba'y payag kung ito pong kagustuhan po ng mga Metro Manila Council o Metro Manila Mayors na magsagawa ho tayo ng flexible hybrid MECQ. Paano nga ba ho yun? Kunyari, ito, example naman po to. Ang isa pong construction worker manggagaling po ng Bulacan. Ito po example. Siya po'y pagtatrabaho at magpapanday at gagawa ho ng kanya pong construction works po dito sa Metro Manila. So ano po ang mga restrictions po dyan? Kung sa kanya pong lugar ay, kunyari, baka sa mamaya, malalaman ho natin kung ang Bulacan po, mababa na po ang bilang ng kanilang pong COVID cases ho dyan. Baka sila po ay hindi na ho mapapabilang po sa tinatawag ho nating bubble. Tatanggalin na ho sila. So paano ho sila makakapasok? Ito pong ating po mga trabahador galing po sa mga probinsya. So yun po ang ating lilinawin po kay Governor. So Gob, ready na ho tayo ha. Akin pong idudulog po ang mga katanungan din po ng ating po mga manggagawa kung sakali mang hindi na ho kayo mapabilang dito po sa NCR Plus Bubble. Kung sakali bang ang Bulacan ay magiging GCQ, tanong na rin po natin, Gob Daniel Fernando, ano ho bang gusto ho ninyo dyan sa inyong lugar? Meron ho ba kayong apela ngayon sa IATF na kayo po isa ilalim pa rin po ba sa ECQ, sa MECQ? Or kayo po ba'y ma-downgrade na ho sa GCQ? So malalaman po natin yan mamaya. Isa rin po sa mahalagang napag-usapan po sa Metro Manila Council ay yung pagbabago daw ho sa curfew hours. Kung dati po ay alas 8 ng gabi hanggang alas 5 po ng madaling araw, sa napagkasunduan po ng mga Metro Manila mayors ay inurong nila at pinaikli na lamang ho alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po ng madaling araw. Dito po yan sa NCR. Paano ho yan sa mga lalawigan doon po sa kapitbahay natin? Pareho rin ba ho ang kanilang napagkasundan ho dyan? Nag-uusap-usap po yung apat na probinsya dito sa ating pong katabi ng NCR. Ganun din po ba kanila pong curfew hours? Malalaman po natin yan mamaya. Okay? So yan po ang ating pong buod ng programa ngayon dahil nga ito po'y pinag-uusapan. Dahil nga kung bagbabasehan po natin ang number of COVID cases ngayon po sa buong Pilipinas, nasa 7,204 na lamang po ang mga bagong cases. So maganda pong numero ho yan. Dahil nga po, sabi nga ho ng Octa Research Group, kung maaari, kung talagang gusto natin luwagan na ang ating pong quarantine measures, dapat ang ating pong tinatawag nating R0 o ito pong reproductive number ay dapat ho ay nasa 0.8. Yan po ang kanila pong ideal number. Dahil kapag yan po ay napababaho natin,
bibihira na daw ho ang manghawa ang isa pong infected person. So, 0.8 hanggang 0.1 or sa kalaunan, wala na talaga hong hawaan na mangyayari. So, ganun po ang kanilang pong plano. Pero sa kanila, ang gusto nila, patuloy pa rin po ang MECQ. Siguro ilagay po yan sa 2 linggo pa. Pero wag naman daw isang buwan, no? Dahil medyo matagal-tagal na po yan. Marami na po ang apektado ho dito. So yung pong numero natin, maganda pa rin pong numero in terms of recoveries, 91.3%. Sa bilang na yan, ay nagdagdag ho tayo ng 10,109 na mga recoveries. Doon po sa mga namatay, bumababa na ho, 63. Pero sana po ay wala na hong masasawi, wala na hong malagutan ng hininga. At sana po ay tapos na po yung pagdadalamhati po ng ilan po natin mga kababayan. No? Dahil nga, ang alam mo natin, ang COVID-19 talaga ho ay mapaminsala. Minsan talaga ho ay buhay ang gusto hong kunin ho dito. Dito pong si virus nito, itong COVID-19 nito. Sana po, matigil na po yan. At tayo po pa rin pong nagpapasalamat sa ating mga healthcare workers. At panawagan natin sa ating pong health department, ibigay na ho ninyo yung kanila pong mga special risk allowance at yung kanila pong hazard pay para at least ganahan naman po sila magtrabaho dahil po sila po exposed na po yan po sa COVID-19. Okay? So, isa rin po sa ating pong pag-uusapan sa araw nito ay yung pong tungkol po sa India. Dahil nga po ang India ay sila po ay nabigla ho dito sa pagdating ng bagong strain. Ito po'y double mutation po ng virus. Kung maalala ho ninyo, ang una pong virus ho natin, itong original Wuhan strain po, no? Tapos dumating po itong UK variant. Kaya isa ho ito sa mga factors kung bakit po tumataas po ang bilang ng ating po mga positive cases. Tapos, nandyan po yung South African, yung B1351. Tapos, meron po sa Brazil. Imported ho ito, P.1. Tapos, yung Pilipinas, meron rin po tayo sarili pong mutation na P.3. Ito po nakakatakot. Ito pong galing po sa India. Indian variant. Ang tawag po nila po dyan ay B1617. Yan po ay namiminsala na po sa kanila pong bayan po dyan sa India. At marami na po ang namamatay. Ang 7-day average po ng mga namamatay sa kanila po ay nasa 2,000. Mataas po yun sa mga namamatay po dyan. At umabot na po sa milyon-milyon ang mga tinatamaan po ng COVID-19 po sa mismong dito po sa ating pong kalapit rin po sa Asian country po yan, ang India. Pero mo, ang cases nila ay nasa 17.6 million na po. Yung mga namatay, halos magto 200,000 na po. Malaki po yung numero na yan. At doon naman po sa bilang po na mga, ito po yung ito po yung areas po kung saan po mataas ang kaso. Kung nakikita nyo yung number 1, Maharashtra. Meron pong 4.34 million cases po dyan sa isa po nilang lugar. I don't know if it's that a province or a city, pero marami po yan, no? Tapos yung kanila po mga namatay po dyan, 65,284. Malaking bilang po dyan. Ito, tingnan ho natin ang kanila pong daily change in terms of new cases. Ito po, tingnan nyo yung graphics po. Ang kanila pong new cases ay nasa 323,023. Ang 7-day average po nila, kita nyo, sa isang, po yan, sa 7 days, ang isang araw po, tumataas po ng 330,000 ang cases po. Grabe po. Ito po'y dulot po ng bagong strain ng COVID-19 po dyan sa kanila pong bansa. Dito naman po sa total vaccination na po, kung kalain po ninyo, marami kasi pong population itong India, no? Pero so far, as of April 26, ito tingnan niyo sa graphics po, ang kanila pong nabakunahan na po ay nasa 8.8% pa lamang sa kanilang total population po. At so far, nasa 119 million. Marami-rami po ang India. Grabing population po dyan. At ang kanila pong one dose pa lamang po yung 119 million. Pero yung fully vaccinated na naka-second dose na po ay nasa 22 million na po. That's 1.7% equivalent po. Okay. Ano pa ba yung gusto ko pong ipabigay sa inyo na detalye? Ito, yung deaths po nila, ito nakakatakot. Kaya grabing no? Yung pag-cremate po sa kanila pong mga katawan po doon sa mga namatay. Kita ho ninyo, yung 7-day average po nila ay 2,481. Hindi po bumababa po yan. Tingnan mo, nakita yung graph pataas.
umaangat po ang bilang ng mga namamatay po dyan sa India. At ang masaklap po dyan, meron na ho tayong dalawa as reported by our Philippine Ambassador to India na meron na daw pong namatay na 20 Pinoy na nagtatrabaho po dyan sa naturang pong bansa. At kanina nakausap ko rin po si Administrator Hans Leo Kakdak at patuloy daw po sila nakipag-coordinate po sa ating pong embahada ho doon para malaman ang kondisyon po ng ating pong mga Pilipino. Dahil nga meron po tayong more or less 2 to 3,000 po mga Filipinos po doon. Pero ang ilan po ay may asawa na ho ng mga Indian national. Pero ang mga workers po dyan, meron pong seafarers, meron rin pong land-based. All in all, nasa 70 ho yata, no? Based on my info na binigay po sa atin ni Administrator Hans Leo Kakdak. At patuloy po silang nakipag-ugnayan po dyan. At meron po siyang binigay na numero, no? Para po sa mga kapamilya ho natin na gusto pong humingi ng ayuda or tulong para sa kanila pong mga kaanak na nasa India, pwede daw ho kayong tumawag sa 1348. Ito po yung trunk line po, numero po ito ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration. Dahil nga ho, pinaplano pa ngayon ng ating pong pamalaan kung posible ho ba na magkaroon po tayo ng repatriation. Sunduin po. Pero sabi nga ho ni Administrator Kakdak na mangyayari lamang daw hong repatriation ng ating pong mga Filipino workers po doon kung matatapos na po ito pong tinatawag ho nating temporary travel ban. Maalala ho ninyo, meron pong binigay na anunsyo ang ating pong National Task Force. Ang anunsyo nga po nila, ito po effective tomorrow, ito, bigay ko po sa inyo ang detalye. Effective po tomorrow, April 29 hanggang May 14, 2021, meron pong travel ban ang ating pong mga galing po, may travel history po, patungo pong Maynila, galing pong India. Ito po yung sinasabi ko, no? All travelers coming from India or those with travel history to India within the last 14 days preceding arrival shall be prohibited from entering the Philippines beginning tomorrow po dyan na madaling araw hanggang May 14. So, it's a two weeks po yan na wala muna tayong papayagan pong makalapag na mga foreigner or ating po mga kababayan papasok ko dito sa ating pong bansa. Dahil nga ho, tayo po ay nangangamba dito po sa bagsik ng bakuna ng virus po na nakitaan po dyan sa mismo pong India. Ito po yung B1617 na variant po mula po dyan sa India. Okay, so yan po ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan, sa mga meron pong kamag-anak na nagtatrabaho po sa India, pwede kayo tumawag ho sa OWA para at least marinig ho nila ang mga plano ho ng ating pong pamalaan. Okay. So also today, ating rin pong makakausap ang grupo ho ng Teachers Dignity Coalition. Makakasama rin po pala ho natin ang tagapagsalita po ng National Task Force. Walang iba kundi si Retired General Restituto Padilla Jr. po. Ating po pag-uusapan dahil nga po, bukod po sa tatanungin ho natin tungkol po sa possible, ano pong ginagawa ho nila, preparation for this new variant po ng India, ay tatanong na rin po natin dahil nga by the arrival of new vaccines, mukhang magpapaturok na rin po tayo sa mga A4 priority list. Pero ang sabi, this coming May 1, dahil nga po Labor Day, yun daw hong mga manggagawa, meron daw hong mauunang maturukan po. Ito pong mga 5,000 A4 minimum wage earners. Ang tanong mo natin kay General, sino ba ho yun? Sino ba sa kanila? Sino po ba ang magsasagawa po ng listahan para mabiyayaan po nitong bakuna na darating po para po dito sa Priority Group A4. Simula po yan sa primero ho ng buwan ng Mayo. Okay? So yan po ang ilan po natin sa ating pong pag-uusapan. Also, inimbitahan rin po natin ang grupo ni Ka Benjo Basas. Ito po ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition, o TDC. Dahil nga po, meron pong balita mula po sa Department of Education at ang sabi, mukhang pinaikli daw ho ang bakasyon ng ilan po nating mga mag-aaral at syempre mga teachers na rin. Kaya hingin ho natin ang kanila pong saloobin. Ano ba ang kanila pong punto de vista ho dito? Yung mapapaikli po ang kanila pong bakasyon. Makakapagpahinga kaya mga teachers? So mamaya po, mapapakinggan ho natin si Ka Benjo Basas ho dyan.
Okay, reports muna tayo. Bago tayo pumalaot po sa ating pong mga talakayan, simulan po natin ang reports mula po sa mga probinsya. Eto, Pangasinan. Mga medical frontliners daw ho sa bayan ng Lingayen. Tinanggap na ang ikalawang dose ng Sinovac vaccine. Ba, yan ang gusto ko. Patuloy pong kanila pong inoculation po dyan. Detalye mula kay Ruel de Guzman. Ruel, go ahead. Radyo Pilipinas report. Tinanggap na ng mga medical frontliners sa bayan ng Lingayen dito sa Pangasinan ang ikalawang dose ng Sinovac vaccine na itinurok sa kanila kamakailan. Isinagawa ang pagbabakuna kahapon, April 27 sa Lingayen Civic Center. Ayon sa Municipal Health Office ng bayan, mahigit 70 mga medical frontliners ang target na mabigyan ng ikalawang dose ng bakuna. Kinabibilangan ito ng mga doktor, nurse at kawani ng iba't ibang ospital sa Lingayen. Muli namang ipinatupad ang maayos na sistemang ginawa noong pagbibigay ng unang dose ng bakuna kung saan kinuha muna ang vital signs ng tuturukan ng bakuna bago ang screening at verification. Sumunod naman ang pagtuturok ng bakuna at ang pamamalagi sa holding area ng mga naturukan upang maobserbahan ang reaksyon ng kanilang katawan sa ikalawang dose ng bakuna. Manala Paduguban City, Ruel de Guzman, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat sa iyo, Ruel de Guzman, mula po sa Pangasinan. Sunod naman natin, ito, wala po sa Calabarzon, nawala sa kita ng turismo sa Calabarzon noong po nakalipas sa taon. Aabot po sa 82 billion pesos. Napakalaki, no? Detalye mula kay Carmi Isles. Carmi, go ahead. Radyo Pilipinas report. Aabot sa mahigit 82 billion pesos ang nawalang kita ng sektor ng turismo sa Calabarzon noong nakaraang taon kumpara noong 2019. Sa pakikipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, sinabi niya nakatumbas ito ng nasa 88% na pagbagsak sa kita ng tourism stakeholders ng rehiyon. Idinagdag pa niya na halos 4.8 million na tourism workers ang naapektuhan dahil sa pagkawala ng trabaho o nabawasan ng sweldo. Pebrero ng taong ito nang iminungkahi ng kalihim na ma-expand o mapalawak ang definisyon ng tourism workers na makikinabang sa Bayanihan 2 COVID-19 Assistance to Start Enterprises o CARES program ng DOT at DOLE. Maging ang tricycle drivers, masahista, bangkero, tourist guides at iba pang mga katuwang ng tourism stakeholders ay naisama na sa nabigyan ng 5,000 pesos na financial assistance. Umabot na sa mahigit 287 million pesos ang naipamahaging financial assistance ng DOT sa 57,533 na tourism workers na naapektuhan ng pandemya. Mula sa lungsod ng Lucena, Carmi Isles, Radyo Pilipinas. Thank you, Carmi Isles, mula po sa Calabarzon. Sunod natin, mula naman po sa Mindanao, PhilHealth, Local Health Insurance Office po nila doon sa Tandag City. 16 na araw na pansamantalang sarado. Bakit kaya? Hindi kaya sila sinisingil na ng mga ospital doon. Kaya sila nagsara. Detalye mula kay Greg Tataro Jr. Greg, go ahead. Radyo Pilipinas report. Mula kahapon Abril 27 hanggang sa Mayo 12, pansamantalang sarado ang PhilHealth Local Health Insurance Office sa Tandag City. Ayon mismo kay Ethel Luchicho, hepe ng naturang sangay, ang hakbang ay bunsod ng isa sa gawang misinfection sa buong tanggapan. Hindi man tuwirang binanggit ang tunay na sanhi, subalit malinaw na kapag disinfection ay walang dudang pandemyang COVID-19 ang karaniwang pinag-ugatan sa mga panahon na ito. Dito sa Tandag City, Surigao del Sur ay hindi na bago ang ganitong kalakaran. Ito ay sa tuwing may kawani o kaya manggagawang hinihinalang nagkaroon ng close contact sa taong nadapuan. Layo ng ganitong hakbang na mapigilan ang lalong paglaganap ng karamdaman. Humingi naman ng pangunawa ang pamunuan ni Chicho. Gikan sa Tandag sa Greg Tataro Jr., Radyo Pilipinas. Oy, dagang salamat, Greg Tataro Jr. gikan diha sa Caraga Region. Okay, sa puntong ito ay ating pong kausapin na ang kinatawan at maging chairperson po ng Teachers Dignity Coalition o TDC. Dahil nga po sa ulat na bubuksan daw ng Department of Education ng school year 2021-2022 sa 23 daw po ng buwan ng Agosto. Ayon po kay Education Undersecretary Diosdado San Antonio, ito pong sabi niya,
magiging 6 na linggo na lamang daw ho ang bakasyon ng mga mag-aaral mula sa dating 2 buwan. Papayag kaya dito mga estudyante, pati po mga guro. Paliwanag dito, pinaghahandaan kasi po ng kagawaran ang ideal scenario para sa susunod na school year kung saan papayagan na ang limitadong bilang ng mga estudyante na makapunta ho sa kanila pong mga paaralan. Samantala, tiniyak naman ni San Antonio na mas pagbubutihin pa ng DepEd ang pamaraan kung paano makapag-aral ang mga estudyante sa gitna ng patuloy pa rin pumbanta ng COVID-19. Ayan. O ano nangyari, nandiyan pa ba si Cabenjo? Nawala? Wala pa po, sir. Okay, sige. So habang inaantay ho natin, 3 pa ho ang ating pong guest ngayong araw na ito, si Cabenjo Basas, at nandiyan din po si Governor Daniel Fernando ng Bulacan, at syempre si General Restituto Padilla, ang tagapagsalita po ng National Task Force Against COVID-19. Okay? So break muna tayo. Sabi ng aking executive producer, magbabalik po ang walang sinasanto oras, 1:24 na po ng hapon. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong Nagangkas ka pa ng bigas. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Alam niyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit o sa daanan na linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makadulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari rin itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mahuhuling lumalabag dito, katulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po ang inyo pong walang sinasanto. Dito pa rin po yan sa Radyo Pilipinas. Ang himpilan po ninyong laging handa. At ito rin po ang ating pong COVID-19. Wala po sumasagot, sir. Ano nangyari sa atin na Ivy? Ito po ang inyo pong COVID-19 radio, ang Radyo Pilipinas. Okay, siguro baka sumusubo pa sila. Dahil oras de peligro ngayon sa tanghalian. Baka sumusubo pa ho ang ilan po natin mga kausap po. Sige, kung sino lang ready, Ivy, wag mo i-stress ang sarili mo. Alam ko naman na ginagawa natin ang ating the best. Okay? Sige, ating pong pag-usapan, ito pong tungkol po sa naging utos po ng DepEd. Ito po ang kanila pong panawagan at ipinaalam na po to sa ilang pong mga estudyante, mga magulang, at the same time sa ating pong mga teachers. Pero marami pong umaalma ho dito dahil nga ho, syempre, dahil nga po sa bagong sistema ho ng pagtuturo, ito pong online learning, ito pong distance learning, hindi ho natin batid kung ano po ang stress na meron po sila. Di ba? Siguro sa mga anak ko natin, ako po, may mga anak po ko nag-aaral through this distance learning, online learning, hindi pa ho tayo sanay po doon. Di ba? Dahil po sa pandemya ay naisadlak ko natin sila sa ganito pong sitwasyon na nasa bahay lamang po sila at the same time at bago po yung paraan ng pag-aaral ho nila. So, sa tingin ko, malaki talaga ho ang stress factor po dyan. Kaya siguro, as a father, as a magulang, baka siguro naman po haba-habaan po natin ang bakasyon po ng mga bata para naman po ma-relax po ang kanilang mental health.
Secretary Briones. So mamaya po, balikan natin ang issue na yan. Punta na po tayo sa lalawigan po ng Bulacan. Nasa linya ngayon po, so walang iba kundi ang ating pong magiting pong gobernador ng Bulacan. Walang iba kundi si Governor Daniel Fernando. Governor, magandang hapon po. Si Alex Santos po, sir. Yes, Alex, magandang hapon sa'yo. Kumusta po? Opo, Governor, kumusta po ang inyo pong lalawigan na tayo po'y napabilang po sa NCR Plus Bubble? Mukhang matatapos na po ang MECQ. Kumusta na po ang inyo pong pag-handle po dyan sa inyo pong mga constituents, sir? Well, una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating mga Panginoon sapagkat at least hindi tayo napapabayaan. Ano po, although may mga casualty tayo, may mga namatay. Opo. Sa totoo lang po ay kung titingnan natin, halos buong mundo na po itong problema natin ito. Di ba? Matagal na ito. Napakatagal na problema ito. Totoo. Ang huling meeting natin ng Provincial Task Force ay TF, itong huling meeting namin ay nag-0 kami, 0% yung ating rating. Hindi ibig sabihin itong March, itong third week of March hanggang April 7. Opo. Opo. Ay 0%. Ibig sabihin nun, hindi tumakas, hindi magbaba. Yun pa rin yung rate namin. Ayun. Yung pa rin yung rate natin. Ano? Opo. Ang active case ngayon ay 3,000 plus. Ano ganun? 3,000 plus. At itong ating confirmed case natin since 2020 ay 21,000. So, ibig sabihin nun, hindi gumalaw yung aming data. Ganun pa rin. Kumbaga, ang maganda doon na hindi nagkaroon ng rating na pagtaas ulit. Opo. Rating lang ito doon. Oho. So, yun yung ating ngayon. At ito ngayon, alam naman natin na ang lahat ng hospital ay puno na. Mhm. At public man o private man, at ang ating mga quarantine facility ay talaga napupuno. Papa-munisipyo, papa-provincial. Ano po? At ito, para matugunan natin, yung mga pangangailangan pa ng mga tao na gusto magpa-confine ng hospital. Pero hindi itong nagpalagay sa ICU. Opo. So, ang yung naging unya, itong nangyari itong pagpasok ng taong 2021, Yes. itong variants, Opo. ay matindi. Matindi talaga na ang inaatake talaga ay itong pneumonia. Opo. Kaya kadalasan naging marami ang kaso. Mhm. Pero kasunod-sunod po yung dating. Sa ating hospital, sa ating Bulacan Medical Center. Pumipila sila, nakapila mo, sa totoo lang. Opo. Pila, para lang magpumpong at magpalagay din sa ICU. Ayun. Okay, Gob. Opo. Gob. Talagang, ang ginawa natin yun. Opo. Although, may tent po kami, kaya lang, hindi rin kaya ng tent, at gusto namin magdagdag, wala ng place to put a tent. Opo. So, kailangan yung tent na nandun mismo sa hospital. Pero wala na. So, para matugunan namin at mag-accommodate namin yung mga pila, ang ginawa natin, nag-design po kami. Katuwang ang ating mga doctors, ang ating mga doktor, katawan ni Dr. Celis, naglatag kami ng design, na itong DNC ay ma-accommodate yung maraming COVID patient. Opo. Mga district hospitals natin ay design namin sa surge plan na ang non-COVID. Ano po yung dasalin yung mga non-COVID? Yes. Or hindi naman ito sabihin ay hindi natatanggap ng ibang kaso ang Bulacan Medical Center. Opo. Ilalagay lang sa Bulacan Medical Center yung mga non-COVID case, itatriage muna siya, alam mo yung pasyente, pupunta doon, itatriage muna siya, and then pag lumabas ng negative, kaya accommodate din sa emergency room at i-stable. At kung stable na siya, nadalhin siya sa mga district hospitals. Ayun. Yung mga indicator ng mga non-COVID patient. Iyon yan. Ngayon, yung mga other services for COVID and non-COVID, like ultrasound, like X-ray, like ECG, dyan pa rin sa Bulacan Medical Center. Opo. Yung natin yung mga district hospitals. Ano po? At yun ang pinagtutunan natin ngayon. Yung OB ward natin, yung maternity ward, ginamit namin ngayon pansamantala, temporary, para ma-accommodate natin yung mga nakapila. Nagdagdag kami ng 200 beds. At i-accommodate namin ito sa ICU. Ano po? Opo. Para ma-accommodate natin yung mga may kaso ng pneumonia.
na talaga naman pinakailangan natin matingnan. Opo. Pag hindi natin ginawa itong pag-design na ito, hindi tayo gumawa, hindi tayo tumigil sa pag-design. Opo. Lalagyan ng mga design at option, marami ang mamamatay. Ito. Okay, Gob. Marami po. Oho. Gob, bigyan mo ko ng chance na magtanong po sa inyo, Gob, no? Okay, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Ano ho ba ang inyo pong kagustuhan sa darating pong Mayo? MECQ pa rin po bang inyo pong lalawigan or maluwag na, GCQ? Well, sa totoo lang po, maraming walang tawag buhay. Maraming hindi nakapagtatrabaho. Although nakatulong itong ECQ, nakatulong itong MECQ. Ano po? Yung MECQ noon, hindi naman ganun kaigpit ngayon eh. Opo. So okay lang ako kahit mag-MECQ ulit. Wala naman problema. Ano? Para lang magkaroon ng kabawasan yung mga datos na tumataas yung rating natin. Oho. So okay lang po sa inyo na extended ang MECQ for 2 weeks, tama po ba, Gob? Okay lang. Okay lang, para lang patuloy namin yung gusto namin ng paglaban. Oho. Kasi sa nakikita ko dito, Alex, pag minubugan na naman natin yan, Yes. totoo lang, ito na naman tayo. Hindi pa tayo natatapos, merong double variant dito sa India. Oo. Huwag naman sanang dumating sa atin to. Oo nga, wag naman. Ito sa atin. Oo. At pag pumasok ito sa atin, naku po, Diyos ko. Okay, Gob. Ang NCR po ay magbabago po sila ng curfew hours from 8 o'clock ng gabi, bababa ho nila ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na ho na madaling araw. Ganon rin po ba kayo dyan po sa inyo pong lalawigan, sir? Sa ngayon, sinusunod namin yung MECQ protocol, which is 8 to 5. Yun yung sinusunod natin ngayon. Opo. But I don't know what will happen. I will only consult first the provincial task force. Nag-meeting ulit kami. Oho. So, sabi namin, tatulungin din ating Philippine National Police. Oho. Pwede mo ba tayo? Pwede na ba? Hindi ako pwede mag-decision without of course, the document of yung ating mga provincial task force clusters. Or mga cluster natin, like the health cluster. Tama. Economic cluster. Yeah. Yung org cluster. Kailangan natin tanungin yan. Tatanungin ko muna. Hindi ako pwede mag-decide. Yeah. Hindi ako na kumukonsulta sa kanila. Kasi siya nakakakita. Siya nakakalam. Di ba? Now, pag nakita ko, maganda naman, pakita namin. At kaya yung labanan. Sige. Okay lang. But, sa totoo lang po, marami pa rin pasaway. Oo nga. Oho. Ano ba ho, Governor, ano ho bang mga lugar, ang bayan or munisipyo or lungsod ang talaga hong tumatala ho na marami hong cases ho dyan? Hello. Yes, Governor. Hello. Governor. Baka hindi ako naririnig ni Gob. Uy, nawala. Hindi ako naririnig. Sino bang tech natin dyan? Oh, Governor. Pakitawagan ulit si Governor, ha? Naputol. Okay. Sorry po, Governor, ha? Ganun talagang telco so dito sa ating bansa. Medyo pupugak-pugak. Minsan maganda, minsan hindi maganda. Pero all the time, hindi talaga ho maganda. Aminin man natin ho. Talagang mapapahiya ho tayo sa ating pong mga kausap po dito kung ating pong linya ho ng komunikasyon. Talaga pong walang kasing ganda talaga ho. Yun ang problema ho natin dito. Sorry po kay Governor, naputol po tayo. Pero Gob, tatawag kami ulit ha. Tatanungin ko lang po sa inyo. Total, nasagot na po niya. Kung gugustuhin malamang ho niya, MECQ pa rin po. For 2 weeks siguro, extended pa rin po yan. Dahil nga ho, maganda naman po ang resulta nitong pong paghihigpit. Pero hindi naman totally higpit. Dahil nga po, marami pa rin po sa ating mga Bulakenyo ang nakakapagtrabaho dahil po sa MECQ. Gob, sorry po, naputol po tayo. Alex, pasensya na ako. Opo, pasensya na po. Tayo po yung nagpapasensya dahil talagang pangit to, talagang telco sa Pilipinas. Okay. Opo. Gob, ito po, tanong ko po. Ano po bang mga bayan or munisipyo or lungsod ang nagtatala ho na maraming cases po dyan sa inyo? Sa ngayon, itong aming last meeting namin ang giginto sa Guapo at Plaridel, yung high. Nako, bakit kaya ho? Bakit ho? Ito iba ay moderate na.
Bakit kaya ho mataas ho doon sa mga binanggit ho ninyong lugar? Sa totoo lang, wala namang mahusay dito sa COVID eh. Wala namang pagdating dito eh. Walang mag-dito eh. Wala natin alam kung sinong kalaban dito, di ba? Oo. Dapat lang may mga kakulangan din siguro na dapat kami ayusin. Actually, itong sa Rafael, na-discover namin medyo late na po naglagay ng ng quarantine facility, kaya pinost natin na maglagay ng mga quarantine facility. And then, by means of may executive order, yung barangay ronda, yung binabantay natin kahit yung araw. Hindi lang yung curfew. At yung executive order regarding dun sa pagpapatibay ng implementation ng TTO, yung mga recovery, yung ating mga isolation facilities, even the barangays, dapat magkaroon na talaga ng totally. Actually, noon ba yun eh? Dapat noon ba, binigyan na ng direktiba yun. Yun. Okay. At, Gob, Gob, with regards po sa vaccination po nyo dyan, kumusta po? Nasa A3 na ho ba kayo at going A4 na po, priority list? Yes, nasa senior na. Ano din na, nasa comor na. Comorbidities na. Nabibig na, tsaka nasa senior na. Opo. Medyo wala pang dating eh. Wala pang dating na, na dagdag na bakuna. Wala pang dating. So by next week siguro dumating na ayon sa ating health cluster. May by next week darating na para continue sila. Okay. Kayo po ba, Gob, na bakunahan na? Well, may iniisip po muna yung mga tao. Ayun. Ako, mas inunakit mga tao kaysa sa sarili ko. Pero talagang, hindi pa. Pero Gob, pwede naman ng mga local chief executive para at least maproteksyonan kayo. Kayo ang nasa frontline rin po kayo eh. Yeah, opo. Ay talaga naman po. Kaya alam po, siyempre masinuna kayo mga tao. Ano po, masinuna ko sila. Totoo lang. Okay, Gob, ano pong inyo pong meron ho ba kayong tawag nito, apila sa IATF po natin, national government, para at least anong may lalagay pong quarantine na sakto ho dyan sa inyo pong lalawigan? At the same time, yung curfew, ano bang, depende na yan sa inyo pong provincial task force, no? Well, yun po, yun lang, pagsuporta nila sa, of course, yung ating quarantine status, ay sa akin, ay kung gagawin nilang MECQ, ay okay lang pa rin ako. Yun. Okay lang ako, itry na lang muna ng 1 week, try ulit ng 1 week, and then another 1 week ulit, kung hindi ba gawin yun talaga gawin natin. Although hindi naman ito ganun kasikip eh. Opo. Hindi naman ganun kasikip ang ginawang MECQ, di ba? Opo. So, okay lang yan. Kaya lang mabantayan natin mabuti yung ating laban dito sa COVID na ito. At ang isang pakiusap ko na ulit ay sana mabilis yung dating ng bakuna, brother. Mabigyan ng matating pwede ng ating lalawigan. Although lahat naman ay bibigyan ng national government. But yun lang, baka maging mabilis lang tayo. Okay. Pag mabakuna natin, dapat maging mabilis lang. Okay. At least, safe din tayo. Lahat safe din ang ating mga kababayan. Opo. Governor, thank you so much for your time. Ingat po kayo, sir. At mabuhay po kayo. Yes, mabuhay po kayo. Thank you. Thank you po. Si Governor Daniel Fernando po yan ng lalawigan po ng Bulacan. Ayun, kahit na daw MECQ ng 2 linggo, okay lang po sa kanila kung ito po ay magandang layunin para mapababa po ang bilang ng ating pong kaso ng COVID-19 dyan po sa kanya pong nasasakupan. Okay, break muna tayo. Sa ating pong pagbabalik, kausapin natin si General Restituto Padilla, ang tagapagsilita po ng NTF o National Task Force Against COVID-19. Oras 1:42 po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakang ka na naman ako, Paps. Kalma ka na. Nagangkas ka pa ng bigas. Kalma na. Sa grocery ka lang nagmoto, pero nauwi mo, sunog na itlog. Kalma na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chilled sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot
malulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo dito pa rin po sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. Sa puntong ito'y kausapin po natin ang tagapagsalita po ng National Task Force Against COVID-19. Walang iba kundi si Retired General Restituto Padilla Jr. General, good morning. Good morning. Good afternoon, sir. Si Alex Santos po. Magandang hapon, Alex, and sa lahat po na nakasubaybay at nakikinig. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, General, unang-una, tanungin kita dahil nga ho nasa opisina ka ni Secretary Carlito Galvez. Ano nangyari ho doon sa Gamaleya? Bakit nga ba ho hindi matutuloy yung arrival ngayon, sir? Nagkaroon daw po ng konting suliranin yung shipping, yung shipper, yung nagpapadala dito kasi ang temperatura po ng pag-transport ng Gamalaya or Sputnik 5 vaccine ay nasa minus 18 to and below na temperatura. So, wala kasing direct flight na nagmumula sa Russia, kaya kailangan itong magdaan pa sa isang transit area at ang transit area ay napagala naman namin ay Doha sa Middle East. So, mukhang wala silang nakuhang kapartner para sa paglipat ng mga vaccines na nasa maayos na kalagayan. Oho. So, ito ang initial na nakuha namin. So, kailangan nung siguro ang sumagot ng mga naging challenges na ito ay yung Russian Direct Investment Fund na siyang nagpapadala dito sa atin. oho. At kailan ho ba aasahan ng kung naantala po ngayon? Gumagawa na po ng paraan kung paano po maparating dito. Opo. Kasi sa total deliveries nila ay kalahating milyong doses ito, 500,000 doses. So magkakaroon sana ng initial 15,000 Yes. para magkaroon tayo ng pilot run dito sa NCR. Pero nung naantala ito dahil hindi nila naayos yung logistics nila, baka ma-delay pa ito ng kaunti. So asahan na lang natin na baka itong bago matapos ang Abril o initial week ng Mayo ang dating ng mga bakuna. Okay. Isa po sa kung bakit ka namin po pinatawag po, General, gusto namin malaman po with regards po dun sa order po ninyo, ito nga pong by A4, pagdating nga ho ng dagdag po nating bakuna, ay uunahin po ang 5,000 doses po by May 1. Ito po ba'y matutuloy po ba sa Labor Day, General? Yung sa Labor Day po ay isang pong ceremonial na pag-launch ng pagbakuna ng mga A4, mga manggagawa natin. Okay. So tuloy po 'yon, sir. Yes, tuloy po 'yon. Ang nangunguna po at gagawa ng listahan ay ang DOLE, so Department of Labor and Employment, na siyang mga ngasiwa doon sa ceremonial job na yan kasama ang ating mga kawani sa Department of Health. Ayun. At tatanong ko sana, sino ba ho ang labor department pala ang gagawa ng listahan? Hindi kaya ito magkakagulo ho, sir? At lahat to gustong mapabakunahan ang ating po mga minimum wage workers. Dito lang po ba yan sa NCR po, sir? Sa ceremonial job, ang ceremonial job po ay magaganap dito sa NCR. Hindi ko lang po alam kung merong ginagawang katumbas na seremonya sa ibang lugar. Pero sa pagkakaalam ko po, Manila lang po ito bilang pagpapahiwatig o pagbigay tugay sa ating mga manggagawa at pagsimula ng pagbakuna sa ating mga essential workers at saka workforce. Oo. So 5,000 po yan at para hindi siya maging spreader event, hinihikayat po natin na kung sino lang po ang nabigyan ng abiso ang siya dapat na magpunta doon. At yung mga lugar na kung saan magkakaroon ng ceremonial job, hindi naman po isang lugar lang ito na may ibang lugar na pagbabakunahan. Oho. Is this for private and both public and private po, sir, no? Yes, manggagawa po na nasa safe list na kasama na rin dyan ang privado at saka sa publiko po. Ayun. Okay, siguro panghuli po, General, ito pong balita sa
India, ano po ba ang punto de vista ho dito ng ating pong NTF? Ito po ba'y dapat ika-alarma ho natin? Tumataas kasi ang bilang ng mga kaso na nanggagaling sa India. Nakita naman po natin yan sa balita at nakaka-alarma na po ito. At may sinasabi pang Indian variant na nagmumula po sa India na kailangang bantayan natin. So, kaya po nagkaroon ng desisyon ng ating IATF kahapon na wag munang magpapahintulot ng mga nanggagaling sa India na mga biyahero para na sa ganun magbantayan natin ang paglaganap at makontrol pa natin ang pagtaas ng mga COVID-19 cases sa ating bansa. So, safety measure lang po ito at habang sinisigurado natin na yung bilang ng mga nagkakasakit ay patuloy nating nakababa. Oho. So, ito'y 2 weeks lamang po, sir, no? At after that 2 weeks, wala na ho bang extension po to, sir? Nangyayari ay pag-aaralan po ang datos at kung ano ang datos na makukuha at i-recommenda po ng ating panel of experts, yan po ang masusunod. So, maaari po ma-extend yan kung kinakailangan. Oho. At meron ho bang plano ho bang NTF na to seek parang repatriation team para ho mabigyan po ng proteksyon ng ating po mga kababayan na gustong umuwi ho dito sa ating pong bayan, sir, sa Pilipinas, from India? Well, yung ban kasi applies to both Filipinos and Indians. So, mag-uusapan pa po siguro, pantayin natin yung recommendation po ng ating Department of Foreign Affairs para ho sa mga hakbang na yan. Ayun, sige po. Meron pa ho ba kayong mga anunsyo, sir, para at least mabigyan ho natin ng impormasyon ng ating po mga kababayan? Go ahead, sir. Salamat, Alex. No? Patuloy po namin inirikayat ang lahat ng ating mga mamamayan na pagkakataon nyo na pong nabakunahan. Pumunta na po kayo at kunin niyo po yung bakuna para sa karagdagang proteksyon niyo po laban sa COVID-19. At habang tayo po ay nag-aantay na lahat na bakunahan na para matamo natin yung tinatawag na herd immunity, ang pinakamatibay at pinakamainam na panangga laban sa virus na ito ay yun pa rin pagsuot ng mask na maayos, pagsuot ng face shield, lalo na pag lumalabas, pag-iwas sa matataong lugar at ang patuloy na pag-iugas at pagsasanitize ng ating kamay. So, ingatan po natin at maging doble ingat po ang gawin nating mga hakbang para nang sa ganun manatili po tayo malusog at libre po sa sakit na ito. Maraming salamat po. General, thank you so much for your time. Thank you po for your service. Ingat po. Maraming salamat, Alex. Magandang hapon. Ingat po kayong lahat. Thank you po. Si Retired General Restituto Padilla po, ang tagapagsalita po ng National Task Force Against COVID-19. Ito na. Ito pong inaantayo natin, si Cap Benjo Basas, ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition o TDC. Cap Benjo, magandang hapon po sa inyo. Si Alex Santos po. Yes, Sir Alex. Magandang hapon po sa lahat po ng mga nakikinig po natin. Opo. Gusto lang ho namin malaman ang inyong pong salubin dito po sa naging kautusan po ng Department of Education na paigsiin po ang inyong pong bakasyon. Medyo masakit na ba hong ulo ninyo? Stressful na ho ba? Pero maigsi pong bakasyon. Paano ho yan, sir? Ano pong reaksyon ng inyong pong grupo, sir? I-clarify natin, I just don't know, no? Pero baka, pero hindi pa naman, naglalabas na kayo po sa mga sinasabi nila, ito yung kanilang plano. No? So, they are eyeing for 6 week, vacation po, no? Or school break, no? Kasi, ang traditional na 2 months ay gagawin nilang 6 weeks, no? So, parang hindi naman nga tayo so nararapat, po? Kasi, alam mo, Sir Alex, mula June, no? Mula June mo, practically, nagkatrabaho na yung mga guro natin. At supposedly, no? Yeah. Isang sa year, ng isang school year, dapat matatapos yung trabaho ng mga teacher ng March 30, no? Yung last day ng March, po. Pero ito hindi, no? Dire-diretso, since June 1, up to this moment po, no? And up to July 11, no? Which is the scheduled, no? End of fourth quarter or this school year. Sabi na po, sobra na yung overtime na trabaho, no? Ng ating mga guro at siguro naman sa pwede naman na sagarin, po, no? Pag-timing naman, na 2 months naman is the standard, no? Na school break, dapat ibigay pa rin sa amin. Kasi hindi naman kasalanan nito ng mga guro, no? Na nag-adjust tayo. Of course, intindihin naman namin po yan. Kaya nga, sinasabi ko nga po kayo, bagamat pag nagkwentahan po tayo, pwede naman talagang maningil. Mga overtime pay, yung mga teacher, at yan ay nasa ayon po yan sa mga existing po na regulations po, no, ng ating gobyerno, no, sa mga gagawa sa pamahalaan.
Pero sige, naintindihan namin namin yan. Pwede kong sabihin po na sige, sakalan natin yung pag-usapan. Pero ito, adjust, no? Na parang gusto ka agad ng adjust, sagarin na agad, no? Yung mga teacher natin at itong bakasyon ay papaigsihin. Parang hindi naman po na yata po tama. Hindi naman po na makatalik. At Benjo, bukod sa kapagod na ho ang ating pong mga guro, isa rin po sa dapat rin pong i-considera rin po, Benjo, siguro yung mga estudyante, no? Medyo sila rin po pagod sa kanila pong pag-aaral in a new system nga po, no? Itong online learning. Ganun din po yung inyo pong panawagan na sana po magpahinga rin po ng mahaba ang ating pong mga estudyante, sir. Yes po, no? Actually, hindi naman ito para sa sarili lang ng mga teacher, no? Alam naman po natin, ang pera din ng mga bata, yung ng mga magulang. Sobrang po yung stress dito, yung gastos, yung sakit ng ulo na dinaranas po, ng parents at ng mga estudyante po natin, no? Kaya kung pagpapahinganin po natin yung mga bata, ang dapat naman po yung maayos naman po, yung mahaba-haba ng mga panahon po, no? At hindi lamang naman yung sinasabing 2 weeks po, no? Okay. Hindi naman 2 weeks, 6 weeks na actually. Okay, sige po. Benjo, thank you so much for your time at least nakuha ko namin ang inyong pong salubino dito ukol sa issue. Thank you, sir. Yes, Sir Alex. Salamat po. Salamat din po sa laging pagbibigay po ng opportunity sa akin. Thank you po. Salamat po. Si Benjo Basas po, chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. Ayun, sana po marinig po ito ng DepEd, no? Na sana po konting adjust lamang po sa pagpahingahin po natin ang ilan po nating mga guro at syempre mga estudyante. Bigyan po natin ng time, respite, pahinga. Tayo rin po'y tao naman ho magpapahinga rin po tayo. Okay, maraming salamat po sa ating po mga katuwang sa Tech on Duty na si Sir Rolly Bumatayo at si May Mexico at si Ivy Grace Rivera. Until tomorrow, Thursday na. Maraming salamat. 1:55, susunod na po ang mga balita sa Radyo Pilipinas. Bye for now. Ingat! We know you're always on the go. Pero ang huli sa balita is always something. Radyo Pilipinas is... Di ka umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo ang mundo. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Cyclone hindi nang-help protocol laban O ang cashless toll payment. Buong bansa pong nakatutok ngayon, PTV. Sa likod ng mga headline, may naghihintay na istorya. Balanse dapat, kunin ang anggulo ng bawat balita. Pananalapi, kalakalan, mahalagang maintindihan ang mga numero ng mga mamamayan. Ipaunawa kung paano makaaapekto ang impormasyon sa buhay ng mga tao. Sugod lang, pumunta ka kung saan ka dadalhin ng istorya. Sila ang mga magigiting na mamamahayag na inyong pinagkakatiwalaan. At ito ang mas pinalakas na PTV News, ang boses ng katotohanan para sa bayan. Bumibirada sa mga usapin kapag kailangan na masusing himayin.
Ang tiwala ng tao ay lubhang napakahalaga, kaya aming tatapatan ng makatotohanang pagbabalita. Aksyon, solusyon para sa paglalahad na napapanahon. Hindi lang basta tapang, balita ang patas at makabuluhan. Naglilingkod gabi-gabi para sa makabuluhan, matapa at makatotohanan. Ulat Bayan!